The next stop is Osaka. Diyos ko po. Muna, tingin-tingin. Bakit guys, ang laki yun? Namba Marui. Wait lang. Takbay na namin guys. Ayan yung itsura niya guys. Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So for today is pupunta na tayo ngayon sa Osaka. This is our last day here sa Kyoto. So bye Kyoto and see you next time. So guys, ang gagawin namin is magte-take kami ng bus and then after ng bus is magta-train station na kami. Ginagamit pala namin guys na navigation is Google Maps lang. So sinusundan lang namin siya and hopefully makita namin yung exit kasi ang pinakamahirap dito is hanapin yung exit lalo na kapag ka nasa train station. And ayun pala guys, nakapag-check out na kami dito sa Hotel Tavinos. So again, kung gusto nyo rin to i-book, itong hotel na to sa Kyoto is ilalagay ko na lang yung link sa baba and binook namin siya sa Klook. And nakuha namin pala siya is 2,200 pesos per night. So for me, mura na siya kasi kung dalawa kayo, tig 1,100 plus lang kayo, 'di ba? So sulit na kasi nasa Japan ka naman. I highly recommend itong hotel na to kasi napakaganda, sobrang aesthetic, sobrang maalaga ng mga staff, and then sobrang linis. And then of course, yung lobby nila sobrang ganda guys. Hindi siya yung ordinary na lobby na nakikita natin sa mga hotel. Meron doon nakikita nyo mga vending machine, may mga malawak na terrace, meron ding maraming mga upuan. So I highly suggest itong hotel na to. Kung gusto nyo ring mag-stay sa Kyoto, try nyo rin itong hotel na to na Hotel Tavinos. So nasa bandang Kawaramachi area lang siya. And then malapit lang siya sa Kinkakuji Temple. 10 minutes lang na lakaran. Nasa Kinkakuji Temple na kayo. Ang kinaganda kasi dito guys is sa baba niya meron ding 7-Eleven. So syempre 'di ba, usually naman ang hinahanap natin sa hotel is dapat may konbini or alam mo 'yon, meron kayong mabibilan para kapag ka nagutom kayo tuwing gabi, may mabibilan kayong mga snacks or food. So guys, i-try nyo din tong hotel na to na pinagstayan namin dito sa Kyoto kasi hindi kayo magsisisi. Nakababa na kami ng bus and nandito na kami sa Shijo Kawaramachi and dala-dala namin yung luggage namin. Ito yung struggle kapag kalilipat kayo ng hotel tapos may mabibigyan kayong luggage, yun lang yung medyo hassle talaga. Tapos especially walang escalator or elevator tapos hagdan lang, ay good luck, talagang masusubok yung lakas ng katawan nyo. Kasi mahirap, kasi isipin mo paano kung sobrang taas nung hagdan na papanikin nyo tapos may dala-dala kayong gantong kabigat na luggage, di ba? So yun lang yung konting problema sa pagta-travel. And then ayan, meron pa akong hawak na camera guys. Pasok na kami ng train station. Tingnan nyo yung struggle. Tignan. Ito na guys. So ayun guys, nakasakay na kami ngayon ng train. So ang sinakyan namin is Osaka Umeda and then bababa kami sa Awaji Station. So update ko na lang ulit kayo guys kapag nakababa na kami ng train. Okay guys, nakalabas na tayo ng Nippon Bashi Station
And maglalakad na lang kami ngayon papunta sa aming hotel. So hindi pa namin alam. Ay, ayun na, nakikita ko na siya. Ayun o, yung crab. Guys, ibig sabihin malapit na kami kay Glicoman. Guys, dito pala kami bumaba. Ay na, green na. Tawid na kami, guys. Excited na akong i-explore itong Osaka, guys. Dito marami-rami tayong gagawing mga activities and content. Abangan nyo yun, guys. Guys, nakikita ko na yung Dotonbori. Look! Ito siya, guys. Dotonbori Street. Hotel pala namin is dito lang, guys. Kung makikita nyo, ayan yung Dotonbori Street. Tapos ang hotel namin is dito lang, kakanan. Yan, dito. Ayan na. Ito na yung hotel namin. So malapit lang talaga siya sa Dotonbori. Dotonbori Shinsaibashi Hotel. Ayan. Sobrang lapit lang niya sa Dotonbori Street. And then guys, kung makikita nyo, meron siyang katabing Lawson. Ayan o. Ayun, finally nandito na kami sa Dotonbori Street. So bale, yung hotel namin dito sa Dotonbori is self-check-in siya. So ang ginawa namin, since hindi pa kami makapag-check-in kasi maaga pa, and it's currently 10:45 AM pa lang, ang check-in is 3 PM. So ang ginawa na lang namin is nag-avail na lang kami ng luggage storage sa mga train station. So doon muna namin iniwan, and then babalikan na lang namin ulit. And then ayun, para makapag-start na kaming gumala-gala dito sa Dotonbori. And guys, eto siya. Ganda. So ang agenda muna namin, guys, is kakain muna sa Ichiran, and then after is siguro baka dumaan na kami sa Uniqlo sa Shinsaibashi para bumili ng ng kahit man lang jacket or sweater kasi mamaya malamig na naman. And then siguro after noon pupuntahan na natin si Glicoman. Dami mga pagkain, guys. May mga prutas din. Alam, na-miss ko yung prutas sa Thailand. Kasi ganyan yung prutas nila eh. Grabe, guys, ang ganda dito oh. Umaga pa lang pero ang dami ng tao. Look. Grabe. Yan, may mga kainan din. Ito is, ano ba siya? Parang siyang drugstore. Anong meron dyan? Chibo Okonomiyaki. Ito yung mahabang pila. Uy guys, titikman din natin yan. Takoyaki. Wow. Ang haba ng pila oh. Oh, ang haba oh. Oh, ang haba ng pila niya, guys. Ito ang main building na Ichiran. Ayan siya, guys. Kasi guys, may dalawang Ichiran dito. Yung una is yung main building, and yung pangalawa is yung south building. So ito yung main building, guys. Yan, ayan siya. So dyan tayo kakain, and then
Look at that. Grabe guys, ang ganda oh. Wow. So tara guys, kumain muna tayo. And guys, nandito tayo ngayon sa sikat na bilihan ng takoyaki. So tara, samahan niyo ako. Tiga-tiga samahan. Guys, nakuha na natin ang order natin and bababa na tayo. Dito tayo sa baba guys. So guys, ito na yung in-order natin na authentic takoyaki dito sa Japan. And ang presyo pala nito guys is 800 yen. And then I think 8 pieces na siya. So medyo marami na siya. And tara, tikman natin. Kasi nakita ko dun sa pinaglalagay ni ate is talagang legit na octopus ba yun? Or pogita. So tikman natin kung masarap ba yung takoyaki dito sa Japan. So let's go! Ang sarap niya guys. Yung sauce, yun yung panalo. Hindi siya yung parang takoyaki sa atin. Kasi parang ang takoyaki sa atin is parang alam mo yun na medyo alam mo yun yung maunat ganun. Pero dito guys, sobrang lambot. And then yung sauce, yun yung nagpanalo talaga dito sa takoyaki. Ang sarap ng sauce. Hindi ko alam kung ano yung nilagay. Parang nakalagay doon is brown na sauce with mayonnaise. Ayun pala guys. Ang sarap. Tapos lagyan mo pa ng onions. Panalo. And guys, kung gusto nyo din i-try ito, katabi lang siya ng Ichiran main building. So, i-try nyo din. Sulit na siya sa 800 yen kasi 8 piraso guys. Ang dami nun. Baka hindi na ako makakain ng Ichiran ramen nito kasi busog na ako dito pa lang. And guys, nandito na tayo ngayon sa Ichiran main building. So, katabi siya nung sikat na takoyaki dito sa Dotonbori. Ito siya guys. So, ito yung main building na Ichiran. Ayan. And then, ito yung sikat na takoyaki. Ayan. Actually, pareha silang mahabang pila eh. And then, si Glicoman andon banda. Ayan. Mamaya pupuntahan natin yan guys. Ayan yung Don Quixote. So, since lunchtime, medyo mahaba na yung pila. So, ayun guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Ichiran. So, kumain na tayo guys. Ayan siya. Sabi ng iba, overrated daw. Pero for me, sobrang sarap talaga nito. Etong ramen na to. This is one of the best na ramen na natikman ko. Papakita ko pala sa inyo yung in-order ko. Ito siya. Guys, kumain na tayo ng Ichiran ramen. And alam nyo ba guys, dito sa Japan, na the more na malakas yung paghigop nyo is parang compliment yun sa chef. So kung maingay kang humigop ng sabaw or ng noodles, is compliment yun sa kanila, na ibig sabihin is nasasarapan ka sa pagkain nila. So yun yung tatandaan nyo guys kapag kumakain kayo ng mga noodles, ng mga ramen dito sa Japan. Ang price pala nito guys is 1,200 plus yen or 1,280 yen.
Not sure pero dun yung range ng price ng in-order ko ngayon. And guys, our next agenda is kailangan na natin bumili sa Uniqlo or GU. So sana may makuha tayong jacket or sweater doon. So hopefully, kasi sobrang lamig, wala tayong dala, naka t-shirt lang ako. So kailangan na natin bumili guys. And guys, andito na tayo ngayon sa Shinsai Bashi. So since matagal-tagal pa naman tayo dito, tsaka na tayo mag-explore. So pupuntahan muna natin yung mga tourist attraction dito sa Osaka. And then ayun nga, bibili tayo ng jacket. Hinahanap namin yung Uniqlo at GU. So hopefully may mabili kami. Grabe guys, ang daming tao. Ang daming tao. So ayun guys, I think malapit na tayo sa GU tsaka Uniqlo. Hi guys, anong cellphone nyo? Anong brand na cellphone nyo? Tokia ba? Ang corny ko na. Uy, may nakita ulit ako guys. Diyos ko po. Yung mga bilihan dito guys, yung mga socks. Ayan. Sige, pakita ko na lang din sa inyo. Ayan siya. So mga medyas guys, kung gusto nyo, meron sa Polo, may mga iba't ibang design. So kung gusto nyo bumili ng mga socks dito sa pakita ko sa inyo guys, dito sa Diyos ko po. Okay, anyway, commercial lang yon. So papunta na tayo sa GU. Actually guys, nakikita ko na siya from here. Look, nakikita nyo ba guys? Mga sapatos din dito guys, oh. Bags, and then sa taas sapatos. And then Atmos. Ayan. Meron din Mizuno. Yan, mga watch. And then mga drugstore. Yes, 4-4. So ayun guys, nakakuha na ako ng jacket. Finally, pwede na to kasi gagamitin lang naman. And then bibilang ko din yung mother ko ng bag kasi nire-request niya yun eh. So dito na rin ako bibili. Okay na kaya to? Wala naman kasi siyang sinabing kung anong klase ng bag eh. Okay na siguro to, no? Magkano siya? 1,290. And guys, ito palang jacket is 2,990. So I think okay na to guys. Bibilin ko na kasi kailangan ko na talaga ng jacket. At sobrang lamig tuwing gabi. And guys, kailangan pala maka 5,500 para magkaroon ng tax free na 10%. So yung kasama ko, hinihintay ko kung meron siyang bibilin para maka-avail tayo ng tax free. So currently nasa 4,900 yen na to eh. So konti na lang para makakuha tayo ng tax free. Sayang din eh, 10% din yun. So guys, finally nakabili na din tayo ng jacket sa GU and hindi na tayo lalumigin. Hey, 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 hey. So ayan, may jacket na tayo guys. Kahit lumabas pa tayo na madaling araw mamaya para gumala-gala, all goods na. Nakabili na ako ng jacket. Nakakain na rin kami sa Ichiran. Ang next na pupuntahan namin is yung Namba Yasaka Shrine. So papunta na kami ngayon doon. And alam nyo guys, nung nag-jacket ako parang ang init naman. Hindi ko alam, ang weird. Kung kailan nag-jacket ako tsaka uminit. Tingnan nyo guys, oh, tirik ang araw. Oh, di ba? Pero guys, look, sobrang daming tao. Imagine nyo yan.
So guys, nakarating na kami dito sa Namba Yasaka Shrine. Ito yung entrance niya. Ito guys. Wow, ang laki. Para siyang yung maskara, no? Pero ang laki niya. Oh. Hindi ko alam kung nagja-justify, pero grabe guys, ang laki oh. Ayan siya. Tapos, ito yung nasa paligid niya. Punta tayo doon guys. May sumisigaw. Tara. Puntahan natin. Wow. Ano to? Mga tali? Ano to? Sinasabit yung mga wish nila. Tingnan natin dito guys. So I guess yun lang naman yung nasa shrine na to. Pero ito talaga yung interesting, no? Ang dami mga lubid. Ayan, oh. I'm not sure kung ano ba nilalagay nila dito or mga wish ba. Guys, comment nyo nga sa baba kung ano yung mga nakasulat dito na papel. Ayan, oh. Pero I have a feeling na mga wish to. Tapos nilalagay sa mga lubid. Pabalik na kami dun sa train station na kung saan iniwan namin yung mga luggage namin. So kukunin namin siya, and then after namin makuha, magche-check-in na kami dun sa hotel, and then ilalagay na namin yung mga gamit, and pupunta na kami sa Cup Noodles Museum. So ayun guys, papunta na kami sa Cup Noodles Museum, and lalapag na rin namin yung mga gamit namin sa hotel. And ang sasakyan pala namin is Nippon Bashi Shinichimei Line papunta ng Namba. So ito siya guys. So ayan, Nippon Bashi, papunta kami ng Namba. Ayan, meron namang mga instructions guide na pwede nyong basahin. Ayan o, katulad yan, Nippon Bashi to Namba. So dyan kami bababa sa Namba. So ayun guys, so far so good, hindi kami naliligaw this time. Okay siya, so basta basahin nyo lang yung mga nakasulat. So guys, nandito na kami ngayon sa Namba Station, and lilipat kami sa Midosuji Line, and then from Midosuji Line bababa kami sa Umeda Station. So from Namba Station to Umeda Station using Midosuji Line. So hinahanap lang namin yung exit. Makikita nyo naman sa Google kung anong exit kayo lalabas. So platform 2 daw. Ayun guys, nakita na namin. Yun o. Tingnan ba guys? Ayan, platform 2 for Umeda. Guys, nakababa na kami ngayon sa Umeda Station. And ngayon, hinahanap namin yung Osaka Umeda Station. At pupunta kami sa Takarazuka Line. Kaso hindi namin mahanap na naman guys. Ito na naman tayo. Osaka Umeda. Guys, ito na naman kami. Hindi na naman namin mahanap. Wala yung Osaka Umeda. Ito ba yun? Guys, naliligaw na naman kami. Walang Osaka Umeda oh. Guys, mukhang kailangan na namin magtanong na naman. Osaka Umeda. Osaka Umeda. Guys, magtatanong na kami. Nawawala na naman kami.
Osaka Umeda. Wait lang guys ha. Update ko kayo ulit. Ayun guys, nagtanong na kami. Natatawa ako kasi sabi ko, where Osaka Umeda? Sabi niya, sabi ng security guard, many. Hindi ko naintindihan nung una, hindi ko naintindihan siya. Tapos sabi ko, Takarazuka line. So, ayun. Tinuro niya na dito guys. Ayan, so dito kami. Grabe. Struggle is real. Siguro mga ilang araw pa guys. Baka makabisado ko na. Grabe, ang hirap dito. Ang hirap pag train. Mapa-subway. Grabe. Maliligaw talaga. Pwede na dito. Pwede kaya tayo doon? Kabila? Guys, update ko kayo ulit. Nawawala na naman kami. Parang mali ata. Guys, mukhang malapit malapit na namin makuha. Nakikita na namin yung Takarazuka. Dito guys. Dito kan. Ayun no, Takarazuka line. Ay, 4 pala no. Okay lang yan, kasi yun sa platform ng ano. Okay, sige. So, sige. Grabe, nakakalito pala dito sa may bandang Umeda. You know, 4? Oo nga, doon. Alang iya ka, kabila ka lang. Bakit kasi sa 5 and 6, number 4 tayo. Guys, yung mga paa namin, laspag na. Isipin mo, araw-araw, 25k steps. Mali. Doon sa kabila. Doon sa kabila. Hindi na ata tayo abot. Hindi na naabot. Takbo siya guys, oh. Wait lang. Takbay na namin guys. Eto, tama na to. Feeling ko di na kami abot. Susunod na tren na. Pagod guys. Abot ba? Number 4? Tama ba? Parang mali. Ha? Parang dito. Siguro, tingnan mo muna. Wait lang guys ha. Tiketa? Wala eh. So saan? Sigurado ka. Pag nagkamali tayo. Nakasakay na kami guys. Let's hope na tama yung sinakay namin train. So update ko na lang kayo ulit mamaya. Guys, update. Bumaba kami ng train. And until now, nandito pa rin kami. Nagtatanong na kami sa mga Japanese kung saan ba yung pupuntahan namin. Ligaw na naman kami. So kailangan namin kasi makita yung Osaka Umeda, then Takarazuka line. Nakikita namin yung Takarazuka pero hindi namin nakikita dun sa board. Pero ang sabi, Hankyu line daw. Hankyu line. Wait lang guys ha. So, Hankyu line. Ayun, Hankyu line. Quick update guys.
Nagtanong na ako sa mga Japanese dito. Tama na daw. Dito guys, sorry natatawa ako kasi parang inabot kami ng 1 oras pa ikot-ikot ng station. So eto na guys, andito na kami. Yan. So Osaka Umeda and Takarazuka line. So ayan, for sure tama na to. And shoutout nga pala sa mga Japanese girls. Thank you so much. Dahil sa inyo makakarating na kami sa paroroonan namin. And hopefully hindi pa sarado yung pupuntahan naming museum. So update ko na lang ulit kayo guys kapag nandun na kami sa mismong museum. Quick update, nakasakay na kami ng tren, but we decided na hindi na tumuloy. Unfortunately, nang chinek namin sa Google, hanggang 4:30 lang pala yung Cup Noodles Museum. So ito siya guys. Ayan, close na. Hanggang 4:30 PM lang siya. Guys, anong oras na dito sa Japan? 4:56 na. Sa kakahanap namin ng tamang train station, wala. Nasaraduhan na kami, so hindi na kami tumuloy. So ngayon, uuwi na kami ng hotel and magpapahinga, siguro kakain. Yun, unfortunately, hindi kami natuloy sa Cup Noodles Museum. So siguro, may reason. Sabi nga ni Marvin Samako, di ba guys? Burnt toast theory. And ayun guys, dito pala kami kakain sa isa sa mga sikat dito sa Dotonbori, Katsudon Chiyumatsu. Nirecommend din to ni Ivan de Guzman. So shoutout sa iyo Ivan. Thank you sa pag-recommend mo kasi nakita ko to sa vlog mo and talagang marami yung serving at saka masarap talaga. So eto siya. Ayan siya. And yung in-order ko pala guys is special. And then yung price pala nun is 1,850 yen. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya and kung gaano ba siya karami. But as far as I know, marami na siya eh. So ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. And guys, kapag pumunta pala kayo dito, i-search nyo lang sa Google, Katsudon Chiyumatsu. And then, nasa-search naman siya sa Google. So, yun guys. Ito pala yung itsura niya para magkaroon kayo ng idea para if ever pumunta kayo dito sa Osaka and then itry nyo tong food na to. So, ito siya guys. Take note pala is mahaba yung pila and then kung makikita nyo ang haba na ng pila, di ba? Make sure na agahan nyo na lang yung pagpunta nyo dito kasi mahaba yung pila niya. So, mamaya papakita ko sa inyo guys kung ano yung food na in-order natin. Okay, thank you. So guys, nandito na tayo ngayon sa loob after 30 minutes at yung hinintay namin. Guys, dumating na yung order natin. Ano po? Ang laki niya. Tikman na natin siya. Kung masarap ba yung tonkatsu nila. So, tara. Ito na natin. Pero, lalagyan muna natin siya ng mga seasoning. Like, itong chili. And then lalagyan din natin ng curry salt. Lalagyan din natin ng curry salt. So tara guys, tikman na natin.
Ipat, ano, laki guys, oh. Umuusok pa, oh. Look at that. Look at that meat. Tikman muna natin yung meat niya. It melts in your mouth. Sobrang lambot. Sobrang juicy din. Masarap guys. I would say sa 1,850 yen, super worth it na siya. Kung mahilig kayo sa mga tonkatsu, kung mahilig kayo sa mga ganitong pagkain, try nyo to para maiba naman, para hindi puro ramen yung kinakain nyo, diba? Guys, ang sarap. Guys, tapos na kami kumain sa Katsudon Chiyomatsu. Grabe. Siguro yun na yung pinaka masarap na tonkatsu na natikman ko sa buong buhay ko. Sobrang sarap niya guys. Yung quality ng meat, yung serving, grabe, panalo. 1,000,000/10. Sobrang sarap. Na yung tipong pagkakakagatin mo, magme-melt na sa mouth nyo. Ganun kasarap siya, ganun kalambot, ganun ka-juicy. So guys, pag pumunta kayo dito, i-try nyo din yun kasi sobrang sarap guys. Solid. Kahit na medyo pricey siya, worth the experience. Sobrang sarap. Pero naman dun guys na option na parang normal, 1,350 yen. Pero ganun pa rin, malaki pa rin yung serving niya. Kung nakita nyo naman 'di ba guys, yung pag-prepare, pag-plating, 'di ba? Solid. Actually, hindi pa kami umuwi ng hotel. Naglagay lang kami kanina ng gamit and then that's it, yun na. Hindi pa kami nagpapahinga. And you know what guys, until now, hindi pa rin tumatatak sa isip ko na nasa Japan na ako. Sana guys kayo din makapunta dito. Sana kayo din guys ma-experience nyo yung na-experience ko. Sobrang solid. Hindi naman talaga mahal sa Japan. It's about preparation. It's about budgeting na hindi nako-compromise yung comfortability nyo. Yeah, it's about planning talaga guys. Kaya kung kayo marunong kayo mag-research bago kayo mag-travel, yun talagang pag-iisipan nyo kung ano yung mga gagawin nyo, kung saan kayo pupunta, kung saan nyo iaalat yung pinaka-budget nyo, ganon. Kasi ako, for me, ang inaalat ko talaga is sa food. Kumbaga, sa activities hindi masyado, pero sa food talaga guys. Kumbaga, hindi na ako nagdadalawang isip na, ay, ang mahal naman yan, parang ganon. Hindi. Kasi gusto kong matikman yung mga pagkain na hindi ko naman usually na natitikman, 'di ba, sa Pilipinas. So wag na wag kayo manghihinayang pagdating sa pagkain. Sobrang worth it. Hello guys, i-quick room tour ko lang kayo sa nabook naming hotel dito sa Dotonbori, Shinsaibashi. Bali 5 minutes lang yung walking mula dun sa Glicoman. So sobrang recommended ko tong hotel na to. And ngayon ipapakita ko sa inyo and then itutur ko kayo kung ano ba yung nabook naming room. Good for 2 person. And by the way guys, kung gusto nyo rin pala ito i-book, ilalagay ko sa baba yung link.
kung gusto nyo. And I think sa pagkakaalala ko, nabook ko siya sa Agoda, hindi ko siya nabook this time sa Klook kasi again, tulad ng sinabi ko last time, merong discount nung ginamit ko si Agoda BDO credit card. So parang 20% discount na naman. So kaya ginamit ko ulit yung credit card na BDO ko. So yung price pala nito guys is for 5 days 16,000 something. So bali pumapatak ng 3,200 per night yung hotel na to. So bali kung dalawa kayo, mga 1,000 plus or 1,500 to 1,600. So imagine guys, yung hotel nyo nasa Dotonbori na, and then ganun yung presyo. So di ba napakasulit? And guys, ipapakita ko pala sa inyo kung ano yung itsura ng labas ng hotel. And eto siya guys. Ayan. So first is eto. Ayan yung itsura niya guys. And may nakalagay na Dotonbori Shinsaibashi Hotel. Ayan siya. And pala guys, yung hotel namin is nasa first floor lang. And tara, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung hello po. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng hotel. Okay? So, let's go. Hello po. Kasama ba kayo sa vlog mo? Ay, hello po ate. So, ayan. Basically, yung check-in dito is self-check-in na guys. So, kung mapapansin nyo, meron dyang tablet na kung saan may check-in at may check-out. So, usually, ilalagay nyo lang yung details nyo dyan. And then, kukontakin na kayo nung hotel bago pa kayo dumating dito. So, kung ano yung mga kailangan nyong ilagay, kailangan nyong fill upan, and then, after nun, kailangan nyo pala mag-register dito sa hotel. So, parang may fill upan kayong registration form. And then, yung mga members, kunyari, kung ikaw lang ang mag-isa, isa lang yung fill upan mo. Pero kung, kunyari, 2 or 3 kayo, kailangan nyong fill upan lahat. Okay? So, yan. After nyo mag-fill up dun sa tablet, okay na yon. So ngayon pumunta na kayo sa kwarto, may bibigay sa inyo parang code ng hotel, parang code din ng door para sa inyo lang pwede nyo gamitin. So parang ganon. So ito yung itsura ng lobby nyo guys. So since self-check-in na siya, ayun yung itsura niya. And take note guys, yung check-in dito is 3 p.m. and then yung check-out is 12 PM. So, ganon. And then, they are very, very strict when it comes on check-in and check-out. So, guys, be careful with that. Pwede nyo naman pala iwanan yung luggage nyo dito. Pero, based sa experience namin is, kailangan yung iwan yung luggage. Pwede nyo iwanan yung luggage nyo 1 p.m. Pero yung check-in is 3 p.m. So, guys, tandaan nyo yung sinabi ko kasi para hindi na kayo ma-hassle or para well-informed na kayo kapag dumating kayo dito or in-avail nyo tong hotel na to. So, since first floor tayo, ito yung pag-akyat. And then, ito kung gusto nyo mag-elevator. And then, andito tayo guys. Ito natin. So, ayan. Yung code is... So, ayan guys. Ito yung itsura ng hotel namin. Kung makikita nyo, 2 single bed siya. Sorry guys kung medyo makalata kasi pumasok na kami. Ayan, parang simple lang siya. So, meron siyang smart TV. And then, meron din siyang mini fridge. And then, meron din siyang window. Ayan. Ayan yung river. Sorry guys kung madilim na. And may 2 single bed. And may aircon, AC. Ayan. So, very simple lang siya. And, pero malinis eh. Yun naman ang importante dun eh. Ayan. Yung ilaw niya. And then, punta naman tayo ngayon sa CR nila. So, bago ko pala ipakita sa inyo yung CR, kung makikita nyo, sliding door siya. Ayan. Diba? So, pwede nyong isarado, pwede nyong buksan. So, now, pumunta na tayo ngayon sa CR. So, ito yung CR guys. Actually, katabi lang siya ng etong bed na to.
So, ito. And then, pagbukas nyo, ayan na yung CR. Buksan natin. Okay. So, ayan, may tissue, yung toilet, yung high-tech na toilet ng Japan. So, may blower din. Ayan, ang dami oh, mga kasama oh. Mga sipilyo. Ano to guys? May mga baso, tapos ito may mga iba't ibang soap. Like body soap, conditioner, shampoo. Actually, may bathtub pa guys. Look at that. And ayan, shower. And ito guys. Half body mirror. And yeah, may sink. Alright, very simple. And yet, kung hindi naman kayo mapili, I think it's enough na para sa isang tao or para sa magkaibigan or sa magjowa. Pwede na yan. And then guys, ito pala, kung meron kayong kailangang isampay or ilagay na gamit, pwede nyo ilagay dito. Oops, sorry. Ayan. So, medyo maliit lang siya. Ayan. Ayan yung itsura niya. Okay, so pwede nyo isarado. Ayan. Ito yung door. Single bed lang siya guys. And I think alam ko pwede kayo mamili ng room na mas malaki. So, ayan. So guys, kung gusto nyo rin to i-book, so nabook ko siya sa Agoda and I think meron din siya sa Klook. Pero ayun nga, gaya nga ng sinabi ko, since nabook ko siya sa Agoda dahil may discount at may promo sa credit card ni BDO. So ilalagay ko na lang yung link sa baba. And then, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys, is may malapit na Lawson dito. Like parang 10 steps lang mula dun sa lobby. So ganun kalapit. So mayroon siyang convenience store na parang pag nagutom kayo tuwing gabi, pwede kayong pumunta. And then, yung kung gaano ba siya kalayo, let's say kay Glicoman, siguro mga 5 to 10 minutes lang. So guys, if you want to book this accommodation or hotel, ilalagay ko na lang yung link para kung gusto nyo rin magstay dito kapag pumunta kayo ng Osaka. Okay?